Mga tol, mainit na balita to, kinumpirma ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang presensya ng carrier strike group ng China, mga kapatid, sa loob ng territorial waters ng Pilipinas, mga tol. Sa gawing silangan daw to, no? At yung carrier strike group, mga kapatid, kumbaga parang isang fleet to, 'di ba? Alam niyo yung aircraft carrier, 'di ba? At meron tong kasama na mga barko pa, na mga warship pa, kaya tinawag silang grupo, mga tol. Ang balitang to ay mula sa UNTV News, at ang presensya ng Chinese carrier strike group daw sa karagatan ng Pilipinas, yan ay kinumpirma ng AFP. At pagkatapos niyang balitang yan, mga tol, ito, bibigyan din natin to ng reaction video. Yung Russia at China daw ay nagsagawa ng bilateral exercises sa West Philippine Sea naman to, mga tol. So panoorin natin to. Itong balitang to ay mula pareho sa UNTV News. Pero bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Kinumpirma ng Philippine Armed Forces of the Philippines o AFP ang presensya ng Chinese carrier strike group sa loob ng territorial Philippine waters. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang pag-deploy na ito ng China ay isang pagbagay na dapat ikabahala. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon, at hinimok ang lahat ng partido na sumunod sa pandaigdigang batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. May kita nyo, mga tol, no? Kaya tama talaga si DND Secretary Gebo Chodoro, mga tol. Hindi talaga tama kausap to si itong China, mga tol. Kaya yung sinasabi ni pangalan ba nito? Banlawi, 'di ba? Mas mabuti daw kausapin na lang daw ang China. Eto na nga nagkaroon na nga ng pag-uusap nitong nakaraan 'Di ba nagkasundo na nga daw na pahuhupain ng tensyon. Pero mo ba naman mag-deploy ng carrier strike group, mga tol? Ano to, gera? Ano to, gera na? 'Di ba? Sabi nga ng AFP, ito yung mga aksyon na dapat daw ikabahala, mga tol, sabing ganun. Pero kailangan panatilihin pa rin ang kapayapaan, at kailangan talaga sundin ng China, mga tol, yung pandaigdigang batas, partikular na daw yung UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea, mga tol. Mawawala lahat ng tension dyan, mapapalitan lahat yan ng kapayapaan, magiging payapa na lahat dyan kung ang China ay matututong sumunod sa batas. Kaso ang problema, ito ginagawa nila, mga tol Biruin mo, mag-deploy sila ng carrier strike group sa karagatan ng Pilipinas. Muling iginiit ng AFP ang kanilang pangako na protektahan ang mga interes at seguridad ng bansa sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay. Inilabas ng AFP ang anunsyo kasunod ng pag-deploy ng People's Liberation Army Navy ng Shandong Carrier Strike Group sa Philippine Sea sa silangang bahagi ng bansa. Ayan Philippine Sea sa silangang bahagi ng bansa. So hindi yan sa west, no? Sa silangang bahagi daw sa east. Ibang klase, mga tol. Eto, sundan natin to. AFP nananatiling mapagmatsyag, no? Dahil nga rito sa ulat na ang Russia daw at China ay nagsagawa ng bilateral exercises sa West Philippine Sea. Ito, basahin natin yung yung description. Nananatiling mapagmatsyag ang Armed Forces of the Philippines sa karagatan ng Pilipinas matapos mapaulat sa isang bilateral exercise sa pagitan ng China at Russia ang nakatakdang maganap sa West Philippine Sea. Mga goodness. Ayon sa AFP, pangunahing layunin ng militar na tiyakin ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region, mga tol. So West Philippine Sea talaga sila magsasagawa ng bilateral exercise nila. Patuloy na nananatiling mapagmatsyag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa karagatan matapos mapaulat na isang bilateral exercise sa pagitan ng China at Russia ang nakatakdang maganap sa West Philippine Sea. So West Philippine Sea talaga, mga tol. Sa loob ng 200 nautical miles natin, West Philippine Sea. Diba? Pwede naman nilang gawin sana yan dun sa karagatan nila Kaso, pero anong motibo? Anong gustong mangyari ng China, mga tol? Bakit napakalayo naman sa kanila nung paggaganapan nila ng bilateral exercise na yan? Bakit sa West Philippine Sea pa? Meron silang sariling karagatan pabalik dun sa kanila, di ba? Grabe. Kung tayo nga nagsasagawa tayo ng exercises natin, dito lang within na Philippine territory lang Isang beses pa lang natin ginawa yung umabot tayo hanggang 200 nautical miles natin o yung dulo
ng West Philippine Sea. Pero atin naman yun mga tol. Etong China, iba ang gusto nila. Kas kasama pa Russia. My goodness talaga. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, pangunahing layunin ng AFP na tiyakin ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Binigyan din niya ang kanilang pangako na bantayang mabuti ang lugar upang mapangalagaan ang soberenya ng Pilipinas laban sa anumang posibleng paglabag sa alinmang bansa. Ano ba tol? Yung Russia, hindi rin ba nila kinikilala ang UNCLOS? Hindi rin ba kinikilala ng Russia ang karapatan ng Pilipinas na meron tayong West Philippine Sea? Hinimok din ni Colonel Trinidad ang lahat ng partido na mahigpit na sumunod sa mga pandaigdigang tuntunin at batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa riyon. Yun talaga yung ano nun eh, yun talaga yung susi dun eh, para mapanatili natin mga tol, yung kapayapaan, yung para wala tayong sigalot, para wala tayong tensyon, para mapanatili natin yung kapayapaan mga tol. Isa lang talaga ang paraan eh, sumunod dapat sa batas. Yun naman yung atin eh, di ba? Dapat sumunod tayo sa batas para mapanatili natin yung kapayapaan. Lagi nating sinasabi, wala na sa atin yung bole. Nasa China na to eh. 'Di ba? Kasi yung sa atin mga tol, hindi naman tayo lumalagpas ng ating teritoryo. Eh. Hindi naman din tayo lumalagpas ng EEZ natin. Andirito lang tayo sa ating exclusive economic zone, which is lahat ng mga misyon na ginagawa natin dyan ay sang-ayon naman sa UNCLOS, sang-ayon sa international law. Eh ang problema mga tol, merong isang bansa na ang gusto niya, sakop niya yung buong kabuuan ng karagatan, 90% ng karagatan gusto niyang sakupin. Baliwala sa kanya kung nasasagasaan niya UNCLOS, nakapirma din naman sila doon. Baliwala sa kanya kung nasasagasaan nila yung international law. Wala silang pakialam doon, basta ang gusto nilang labagin, lalabagin nila yon. Tapos mahilig sila mambaliktad ng mga kwento, mahilig sila gumawa ng mga fake news. Diba? So paano magkakaroon ng kapayapaan dyan? So nakikita nga natin parang nagsasayang lang talaga tayo ng panahon sa pakikipag-usap sa kanila kasi wala namang nangyayari. Wala pa ngang isang linggo mula nung nagkaroon ng BCM eh. Nagkasundo na daw yung China at Pilipinas pero eto na naman 7 barko nila. 7 barko nila mga kapatid, ang hinaharang na naman yung 2 barko ng PCG sa may Ayungin. 'Di ba? Tapos nitong nakaraan lang, 2 mangingisda ang nakasakay dun sa bangka. Well, hindi naman Coast Guard yun at wala rin namang kinalaman yun sa military nila pero barkong galing China. Mga tol, ang nakabangga hit and run nga ang nangyari, nakabangga dun sa bangka. Yung isa nakaligtas, yung isa pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. O imagine that, kawawa naman yung pamilya ng mangingisdang yun, di ba? Wala tayo masisisi, wala tayo maituturong ano doon, pwedeng pagmulan ng sigalot kasi ang sinabi naman doon ay commercial vessel lang pero makikita mo pati yung ibang mga Chinese mukhang may galit din no? Kaya tingnan mo yung balita doon sa China nung nakaraan mga tol, yung mga foreigner isang Hapon o mga Hapon at saka mga Amerikano yung sinaktan doon sa China, mga tourist lang yun Ba, ganun katindi. Ay nako, ano nangyayari sa bansa at Pilipinas? Alright, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang to na napanood natin mga tol? Mula rito sa UNTV News, pwede ka magbigay ng iyong commentary at pwede ka magbigay ng iyong saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.